Ngayon naman ay talakayin natin ang power sets. So sabi niya, definition ng power set. A power set is the set of all positive subsets of a given set, including the empty set and the set itself denoted as P of S. Okay, so kapag nakakita ka ng P of S, ibig sabihin, pinapahanap niya sa iyo yung power set ng isang set mo. Okay, so may formula. Ang power ng subset mo, ang formula ay 2 to the n. Kapag naman power ng proper subset mo, that is 2 to the n minus 1. Okay, at yung n natin, that is the number of elements. Okay, yung cardinality na pinag-aralan natin kanina. Yung ginawa natin kanina sa subset at saka proper subset, kapag diniderive mo siya kung ano yung mga subset at proper subset, ito yun. Ang tawag natin dun sa ginagawa nating method na yun ay power sets. Okay? So, let's have an example para maintindihan mo ito. So, sabi niya, let set A is equal to 1, 2, 3. So, determine the power set of a subset of A. So, dito, ibig sabihin, lahat ng mga subset dito sa loob ng set A na mga element nun, okay, hanapan mo daw ng mga subset yun. So, ang formula natin, di ba, 2 to the n, kasi sinabi niya subset eh. Okay? So, P of A, ginamit natin kasi ang ginamit niyang variable ng set mo ay A. So, kaya A natin yon. Basta yung P, ang ibig sabihin nun, power. Okay? So, ang P of A mo is equal to 2 to the n. So, ang number of elements sa loob ng set A mo ay 3. Okay? So, kaya 2 to the 3. Ang 2 to the 3 ay equals sa 2 times 2 times 2, and that is equal to 8. So, ibig sabihin, ng 8 na nakuha mong value na yan, 8, okay, subset ang mabubuo mo sa loob ng 1, 2, 3 na yan na mga element mo. Okay? So, una, diba sabi niya, ang power set natin, kasama sa loob nun ay yung empty set. So, kaya, nilagay mo dito, okay, bracket, yung pinakamalaking bracket, yan yung magiging enclosure niya ng buong subset, okay, dun sa set A na yan. So, ito na yan, yung empty set mo, isa. Okay? Tapos, di ba, kapag kumuha ka ng subset niyan, di ba, isa, which is 1. Okay? Okay. Di ba sabi natin, ang ibig sabihin ng subset, basta yung subset na yon ay common do sa pinaka-set na yon, that is a subset. O sa dahil lang 1 is common dito sa 1, 2, 3, kaya nandito siya. Okay? Ganon din si 2 at saka si 3. Okay? Kaya kinuha mo yun, yung bawat individual number na yun o individual element na yun. Tapos, yung mga combination na dahil nakuha mo na siya. So, ito ka naman, kuhanin mo naman si 1, 2. Okay? Kaya meron ka dito. Tapos, si 1, 3. Ito naman yun. Tapos, yung kombinasyon naman ng 2, 3. Okay, ito yun. At saka yung kombinasyon ng 1, 2, 3. Okay. Bakit hindi mo kinuha yung 3, 2? Eh, di ba sabi natin, okay, 3, 2 na element. Okay. Parehas lang yan, 3, 2 na yan dito sa 2, 3 na yan. Di ba sabi natin, ang set, okay, ay pwedeng hindi, ordered ang pagkakaayos. Kaya hindi natin sinama yung 3, 2 na yan kasi common na siya dito sa 2, 3 na yan. Parehas lang sila. Okay, so ibig sabihin, pag binilang mo yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 yung nabuo mong mga subset kasi dito sinabi niya nung kinumpute mo, 8 subset yung pwede mong mabuo. Okay? So, ibig sabihin ng power set, okay, kapag pinakompute niya sa iyo, ano yung mga subset na pwede mong makuha dun sa isang set na yun, okay, including the empty set at mga kombinasyon ng mga element na yun, okay, para mabuo mo yung mga subset niya. At kapag na-derive mo na lahat ng buong subset na yun, ang tawag mo doon ay power set. Okay? So, dito naman tayo sa example number 2. Let set A is equal to 1, 2, 3. Determine the power set of a proper subset. Okay, ibig sabihin ng proper subset, merong isang number, okay, na hindi common, okay, sa loob nung pinaka-set na yun. Yun ang ibig sabihin ng proper subset natin, di ba? Yun yung pagkakaiba ng proper subset sa subset. Kasi sa subset, kahit 2 or more yung wala sa loob ng pinaka-original set mo, subset ang tawag natin doon. Kapag isa number o isang element, okay, ang wala
dun sa loob ng pinaka-original set mo, ang tawag natin dun ay proper subset. So, computin natin, sabi natin, ang formula ng power subset ay 2 to the n minus 1. Okay? So, ito yung formula niya ngayon. So, P of A, dahil lang ginamit niya ditong variable para sa set niya ay A. So, kaya naging P of A. Okay? So, that is equal to 2 to the n minus 1. So, ilan ba yung element sa loob ng set A na yan? 3. So, kaya 2 to the 3 minus 1. So, ang 2 to the 3, diba? That is 2 times 2 times 2, and that is 8. So, 8 minus 1, that is equal to 7. So, ibig sabihin, ang mabubuo mong proper subset, okay, sa loob ng pinaka-given set na yan ay 7. Okay? So, dapat 7 yung mabuo mo. So, una, sabi natin, kasamang empty set. Tapos, yung individual set. Okay, na 1, 2, 3. Which is yung element na 1, 2, at saka 3. Tapos, kombinasyon, 1, 2, tapos 1, 3. Tapos, 2, 3. Okay. So, kung mapapansin mo, okay, dito, okay, merong sa mga kombinasyon na 1, 2, wala yung 3. Tapos dito sa 1, 3, wala naman yung 2. Tapos yung 2, 3 mo, wala naman yung 1. So, ibig sabihin, mga proper subset yan kasi wala sila doon. Okay? So, dito naman, sir, paano yan? Katulad dito, so yung 1, 2, 3, dalawang number yung wala dito sa loob. So, bakit naging proper subset yan? Hindi ganun yun. Kasi, kapag sa proper subset, ang pinag-uusapan mo na dyan ay yung buong kombinasyon na dito. Okay? Doon sa buong data na yun. Okay? So, kaya, dito mo tinitingnan yung sa tagdadalawa na to. Okay? So, dito tayo sa problem number 3. So, determine the power set of set, okay, ng null set. Okay? Wala naman laman yan. So, walang power set yun. Okay? Pero, okay, meron siyang binigay na symbol sa iyo dun sa definition niya, diba? That is yung 0 na may guhit. Okay? So, ganito siya kapag pinapahanap yung power set ng isang null set mo. Okay? Ito yan. Okay? Ito yun. Ang nasa loob nun ay yung symbol ng null set at saka yung pinaka-set. Okay? Na walang laman, which is ito nga yun, yung may 0. Diba? Pwedeng walang ganito yung symbol niya, pwedeng ganito lang ang nasa loob niya, isang ganyan, at saka ito. Yan, kahit wag mo na lagyan ng 0, pwede din. O, yan. Pero ang tama, ito talaga yun. Okay? So, yan, yung pinaka element na walang laman at saka yung set na walang laman. Yan, kapag pinahanap yung pinaka power set ng null set mo, ito yung pinakasagot niyan. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin ang tuples at ang symbol niya ay parenthesis. Okay? So, sabi niya, a tuple is a finite ordered list of elements open and closed in parenthesis where the order of the elements and the repetition of elements matter, distinguishing it from a set. So, ibig sabihin, dito, okay, sunod-sunod ang pagkakaayos nito. Hindi mo pwedeng iba-iba yung ayos niya. Yun yung pagkakaiba niya sa set. Okay? Kasi sa set, pwedeng iba-iba yung ayos. Dito, hindi. Okay? Kailangan, kung paano yung pagkakaayos niya, ganun mo din siya susundin. Okay? So, dito, tulad yan, sabi niya, para masabi mong tuple siya, order matters. Okay? Unlike sets, the order of elements in the tuple is crucial. For example, the tuple 2, 3 ay different sa 3-2. Okay? So, hindi magkaparehas yun. Pero kapag ang enclosure niyan ay yung curly bracket o curly braces, equal yun. Okay? So, kapag parenthesis, ibig sabihin, hindi sila equal kasi tuples ang pinag-uusapan dam. Okay? Duplicates allowed. So, tuples can contain repeated elements whereas sets cannot. Okay? So, dito, yung bilang ng mga paulit-ulit na elements sa loob ng isang parenthesis na yun ay binibilang. Hindi katulad sa set mo, parang kapag common yun, isa lang ang bilang nun. Okay? So, yun yung pagkakaiba niya. Finite length. Okay? So, sabi niya, a tuple consists of a fixed number of elements referred to as n tuple. Okay? So, ibig sabihin, sa loob ng parenthesis na yun, okay, fix yung pinaka-total number ng mga elements sa loob. Okay? So, ibig sabihin, kunyari, let us say sa set A mo, 3 ang element na nasa loob. Dapat sa set B mo din, 3 din ang laman na nasa loob. No? Hindi pwedeng hindi sila equal. Hindi katulad sa set
na kahit mas marami yung isa tapos konti yung isa, pwede mong makuha yung mga subset na proper subset nun. Dito sa tuples hindi, okay? Kasi meron tayong ginagamit ng mga dito, addition at saka mga multiplication and subtraction and division, okay? So kailangan equal yung total number of elements dun sa isang set mo din. Okay? So, another, enclosure. So, ang enclosure na ginagamit niya ay parenthesis. So, pag nakakita ka ng ganyan na naka-parenthesis siya, ibig sabihin tuples yan. Okay? So, ito, 1, 2. Ang laman sa loob nito ay dalawang element. Kaya ang tawag sa kanya ay two tuples na ordered pair. Okay? Kaya ordered pair kasi naka-order yung pagkakaayos niya, hindi mo pwedeng baliktarin yan. So, ABC, dahil tatlo yung element, kaya tinawag siyang 3 tuple o ordered triple ang tawag. Empty tuple, ibig sabihin 0 tuple o ibig sabihin null set ang nasa loob nung pinaka parenthesis na yan. Okay? So, let's have an example para maintindihan mo paano ina-apply itong tuples na to. So, example, sa number 1, calculate the combined sales of apples and oranges over 2 days denoted as apples and oranges. So, ibig sabihin, lahat ng number na ilalagay ko dito sa unahan ay mga bilang ng apples, tapos lahat naman ng nakalagay dun sa sumunod, okay, ay bilang naman ng mga oranges. Kunyari, let us say, ganyan ang nakita mo, 3, 2. Ibig sabihin, may tatlong apple tapos may dalawang oranges ang bilang dun sa loob ng tuples na yan. So, sabi niya, dito sa given, yung Monday sales daw niya ay 3, 4. So, nakabenta siya ng tatlong apple at saka 4 na oranges. Dito naman sa Tuesday, nakabenta siya ng 2 apples tapos nakabenta rin siya ng 7 oranges. So, ang tinatanong dito ay total sales. Okay? Yung combined sales. So, that is the total sales ang tinatanong. So, para makuha mo yung pinaka-total, okay, dahil naka-order dyan, i-add mo yung sales dito sa Monday at saka Tuesday sales mo. So, ito yun. Okay? So, ang pag-a-add, kailangan naka-order din dito sa una, okay, yung x sa x mo, which is apple, so 3 plus 2, that is 5, tapos 4 at saka 7, okay, 4 plus 7, that is 11. So, ibig sabihin, ang nabenta niya ay 5 apples at 11 na oranges. So, ganyan yung paggawa. Ganon din kapag subtraction, okay, doon ka pa rin sa x sa x, tapos y sa y. O, kung tatlo naman siya, x sa x, tapos y sa y, tapos z sa z. Okay, kapag tatluan na yung mga given data. So, ganon din kapag multiplication naman na nakita mo dyan. Okay, kunyari, dot. Oh. So, kung mangyari no, magiging 3 times 2, so that is 6. Tapos, 4 times 7, that is 28. Okay. Oh, yan ngayon yung magiging product niya kapag pinamultiply niya yung tuples na yun. Okay. So, kapag tatluan, ganito siya. Kunyari, 1, 2, at saka 3. Oh. Tapos, sabihin natin, ito naman, yan na lang example natin. 3, 2, 1, kunyari. O, yan. So, mangyayari, kapag pinamultiply niya yan, okay, that 1 times 3, so that is 3. Tapos, 2 times 2, that is 4. Okay, tapos 3 times 1, that is 3. Yan. So, yan yung magiging laman ng tuples na yun pag pinakuha niya yung product ng tatlo. Okay. Naka-ordered siya. Hindi mo pwedeng kuhanin yung mga kombinasyon niya. Dapat kung sa x lang, x sa x, y sa y, tas z sa z. Ganon. Yung niya, kung coordinate system ang pinagbabasihan mo. Okay, sa pagkakasunod-sunod. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin ang Cartesian product. So, ano bang Cartesian product? The Cartesian product of two sets, A and B, denoted as A cross B, is the set of all positive ordered pairs, A and B. Okay, where A is an element of set A and B is an element of set B. So, the order of elements in an ordered pair pattern, so A cross B is generally not the same as B cross A. Ibig sabihin, pag kinuha mo yung Cartesian product ng A cross B, hindi ito parehas, okay, ng B cross A, magkaiba yun.
And also, every time na magka-calculate ka ng Cartesian product, naka-ordered pairs yan. Okay, naka-tuples siya. So, hindi yan pwedeng magbaliktad yung data sa loob nung pinaka-tuples na yan. Kundi, mamamali na lahat yung pinaka-data na. Okay? So, paano ba mag-Cartesian product? So, let's have an example. So, number 1, what is the Cartesian product ng A cross B if A is equal to 1, 2, and B is equal to A, B, C? Okay? So, ganito yan. Sa mga ibang libro ng discrete mathematics, kapag kumukuha sila ng Cartesian product mano-mano, so parang ganito, 1 times A, tapos 1 times B, okay, tapos 1 times C. O kaya nagkaroon ng 1A, 1B, 1C. Dito, ang ituturo ko sa iyo yung technique para hindi ka malito kapag kumukuha ka ng Cartesian product. Gagamit ka lang ng table. Okay, so ito yung table na yon. Okay, doon sa mga column, okay, ang ilalagay mo doon yung pinaka-element ng unang set mo. Okay, which is set A, which is 1, 2. Kaya nandito siya sa column 1 at saka column 2. Tapos lahat naman ng element doon sa set B mo, nandun sa row. Okay? Row 1, row 2, at saka row 3. Okay? So, ang pagbuo, para makuha mo yung tuples nun, ng Cartesian product nun, lahat ng value ng element na nandun sa column, yun yung magiging unang data niya. So, kaya naging 1, 1, 1 dito. Tapos, lahat naman ng tatamaan ng 1 na yun sa bawat row niya, yun yung magiging kapartner niya. So, katulad nito, 1, di ba? Nasa first row ka. So, ang value nung sa first row ay A, kaya naging 1A. Tapos dito sa second row, 1B. Tapos dito naman sa third row ay 1C. Okay? Ganon din dito sa second column dahil 2 na ang pinag-uusapan na element dito. Kaya ilalagay mo ulit yung 2 doon. Tapos yung tinamaan niya na value doon sa row na yun, yun yung magiging kapartner niya. Kaya naging 2A, 2B, at saka 2C. Ngayon, ang pagsusulat niyan ganito. Ngayon, magsisimula ka dyan, pababa. Okay. Tapos, papunta dun ulit sa taas dito. Ayan. Kaya, ang kinalabasan, 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, at saka 2C. Okay. So, tas lalagyan mo ngayon yun ng curly bracket. Yan yung pinakasagot niya. Ngayon, ang sinasabi niya ditong all positive order pairs, ito yun. Ibig sabihin, hindi pwede magbaliktad yung mga data sa loob ng tuples mo na yan. Kunyari, itong 1C, ginawa mong C1, mali na yun. Magiging mali na lahat yan. Hindi pwedeng magbaliktad yung mga data pag kinuha mo siya. Okay, ganyan siya. Pwede lang magbalik-baliktad yung posisyon ng bawat tuples mo. Kasi diba set na yan, yung kinalabasan yan. So, ibig sabihin, itong 2, C na to, pwedeng mauna kay 2, B. Yun, pwede yun. Pero para hindi maguluhan yung teacher mo sa pag-check, sundin mo yung proseso na tinuro ko sa iyo dito kung paano mo isusulat yung pagkakasunod-sunod niya. Okay? So, dito tayo sa example number 2. Baliktarin namin natin siya. What is the Cartesian product ng B cross A if A is equal to 1, 2, and B is equal to A, B, C? So, ibig sabihin, lahat naman na nasa column mo, okay, dahil nauna na si B, okay, siya naman ang nasa column. Tapos, yung 1, 2 mo naman, siya naman yung nasa row. So, kaya dito, makikita mo sa column 1, column 2, column 3, yun yung mga element na nasa set B mo, A, B, C. Tapos, lahat naman yung nasa row, yun naman yung nasa set A mo, which is 1, 2. So, dito, ganun ulit. Siya yung magiging unang element. Ganun din dito, si B din yung naging unang element. Tapos dito si C, siya din yung unang element. Tapos yung tamaan na data dun sa row na yun, yun yung magiging kapartner niya. Kaya naging A1 to, naging B1 to, naging C1 to. Tapos dito din, A2, B2, C2, kasi ang tinamaan ng ABC na yun ay itong 2 na to sa row na yun. Okay? So, ganun ulit ang pagsusulat. Yan, mula dyan, tapos papunta ulit dun sa taas, tapos pababa ang base nun, tapos pataas, tapos pababa. O, yun. Kaya, nung binuo mo na siya, ito na siya. A1, A2, B1, B2, C1, C2. O, yan. Yan na ngayon yung cross product ng B cross A. Kaya makikita mo, di ba, ang B cross A sa A cross B ay hindi equal. Yun yung sinasabi niya dito sa definition kanina. Okay? So, that's how you do the Cartesian product kapag given ka ng mga dalawang set. Okay? Okay,
Okay, let's have another example. Dito, tatlo na yung Cartesian product niya. What is the Cartesian product ng A cross B cross C, where A is 0, 1 and B is 1, 2 and C is 0, 1, 2. Ang ganito ang gawin mo dyan sa pag-compute niyan. Okay. Una, kuhanin mo muna yung cross product ng A at saka B mo. Ito muna yun. Okay. Pag nakuha mo na yung pinakasagot dyan, tsaka mo ngayon siya kuhanin yung pinaka-cross product naman niya sa C. Okay. Ganun yung gagawin mo. Okay, so ganito muna. So, di ba sabi natin, i-cross product mo muna yung AB mo. So, sabi natin, lahat ng element na nandun sa set A mo, yun yung magiging na data dun sa column 1 at saka column 2. Kaya ito yun, 0, 1. Tapos, yung 1, 2 mo naman, yan naman yung magiging data sa bawat row mo. So, ito yun. Okay, yung element sa set B mo, which is 1, 2. O, tinuro na natin kanina yan doon sa example number 2. Kaya naging 0, 1, 0, 2, tas 1, 1, tas 1, 2. Kasi lahat nung unang element doon sa tuples mo ay yung nasa column, which is 0. Tapos, lahat naman ng tinamaan naman niya doon sa bawat row niya, yun ang magiging partner niya. Kaya naging 0, 1, 0, 2, tas ganun din dito sa kabila, 1, 1, at saka 1, 2. So, ngayon, yan yung nabuo mo, di ba? 0, 1. Okay. Ito yan. 0, 1, 0, 2, 1, 1, at saka 1, 2. Yan na ngayon yung element, okay, nitong A cross B mo. Siya ngayon yung magiging data mo dun sa pinaka column mo. Okay? Tapos sabi niya, 'di ba, ito yung mga element na nasa loob ng A cross B mo, mamumultiply naman dun sa set A mo, sa set C mo pala. Okay, sa 0, 1, 2. So yung 0, 1, 2 na yun, siya ngayon yung magiging data mo naman sa row mo. Okay. So, ganun ulit ang proseso. Yung tinuro ulit kanina. So, copy mo ulit yung 01, 01, 01 na yun. 02, 02, 02 na yun. Tapos yung 11 na yun sa bawat data niya. So, 12 din dito sa column na to. Tapos yung tatamaan naman na value dun sa row na yun, yun yung magiging kapartner. Okay. Nung pinaka-data na yun. Kaya ito naging 0, 1, 0. Tapos dito naman 0, 1, 1. Tapos 0, 1, 2. Ganun din dito sa second column, third column, at fourth column. Okay. So, ang pagbabasa ulit, pag binuo mo na siya, pag ganito na siya. Oh, yan, yan. Puro pababa lang lahat. Ang pagbabasa. Okay. At pagsusulat ng pinaka-data, ng pinaka-buong element na yan. Pag ganun, yan. Yan. So, kaya naging 010, 011, 012, 020, 021, 022, 110, 111, 112, 120, 121, and 122. O yan. Lahat ng tuples na yun, pag sulat mo lahat yun, tas tsaka mo i-enclose ng curly bracket mo. Yun ngayon yung pinakasagot ng Cartesian product mo. Ngayon, kapag hindi mo yan in-enclose, okay, ng curly bracket, mali yun. Okay? Kasi parang given na tuples lang yung mga data na yan. Kaya always remember yung pinakatamang paglalagay ng tamang sagot. Okay? So, dito tayo sa example number 4. Suppose that A is equal to 1, 2. What is A squared? Ibig sabihin, dalawang beses mo imumultiply yung set A mo. So, dalawa yung set mo. Yung A mo, which is 1, 2. At yung A mo din is 1, 2. Oh, ganun din yung proseso ulit na gagawin mo. Okay. Ganun ulit. Yung unang set, okay, siya nandun sa unang column at saka second column. Tapos, yung pangalawang set mo naman, siya na may nasa row 1 at saka row 2. Ganun ulit. Copyin mo yung pinakaunang data na element dun sa pinaka-tuples mo. Kaya naging 1, 1 yan. Tapos, dito naman 2, 2. Tapos, yung tinamaan niyang row, yun yung magiging partner niya. Kaya naging 1, 1. Okay, 1, 2, at saka 2, 1, at saka 2, 2. So, pag sinulat mo ulit siya, ganun ulit yun. O, yan, pag ganyan. Kaya naging 1, 1, 1, 2, 2, 1, at saka 2, 2. Tapos, tsaka mo lagyan ng enclosure ng curly bracket mo. And that will be the A cross A, kasi A squared yun eh. Ang ibig sabihin ng A squared, dalawang beses mo i-multiply yung set A mo. Okay? So, that's it.